Narito na tayo! Woo! Wow! Dito na ba ang resort? Nasaan? Gubat lang nakikita ko, Rafi ah. Lalakad pa tayo ng isang oras. Ano? Isang oras pa? Bakit hindi mo nalang iparada malapit sa resort itong kotse? Bakit ng kotse pa tayo kung maglalakad din pala tayo? Hindi na makakapasok yung kotse doon. Hanggang dito na lang talaga eh. Paano yan? Anong paano? Itong kotse. Iiwan natin dito. Magre-register lang muna tayo sa bantay ng private resort. Yun naman pala eh. Oh, akong bahala sa gagamitin nating tent. Okay. Ikaw, Lino, buhatin mo yung tubig. Pati na rin yung lutuan, ha? Sige. Ikaw, EJ, dahil ikaw malapit ng ikasal, ha? Bitbitin mo ang lahat ng pagkain. Bakit naman ako? Dapat nga ako, senyorito ngayon eh. Pag nag-asawa ka, simula na yun ang pagdurusa mo, kaya mag-practice ka na. Ba yun? Sige na. Basta siguraduhin mo lang, Rafi ah. Sulit ang 2 gabi natin sa resort na to. Wow! Ang ganda ng waterfalls! Ang linis pa ng tubig sa Sapa! At sa atin lahat to para i-enjoy? Oh, EJ, sa loob ng 2 araw, sa atin lang to. Ang lakas mo pala sa munisipyo. Ibahin niyo ako. May binayaran naman ako. At in-inform ko ang local tourism office na tatambay tayo rito ng 2 days. Ang daming habilin. Pero sino ba ang narito? Mukhang tayo lang ah. Tama, kaya pwede nating gawin kung anong gusto natin. Dahil tayo lang yung nandito. Ano yun? Igalang ninyo ang gubat. Matandang babae! Saan kayo galing? Bigla na lang kayo sumulpot dito. Igalang ninyo ang gubat. At igagalang kayo nito. Umalis na yung matandang babae. Saan galing yun? Narinig niyo ba siyang lumakad papalapit sa atin? Hindi. Wala nga rin ako narinig eh. Nakakapagtaka naman. Akala ko ba tayo lang ang tao rito? Sino naman yun? Hayaan nyo na nga yun. Isa lang siyang matandang hukluban. O paano? Maligo na tayo. Tas mamaya, inuman! Yes! Magpapakasaya tayo rito sa gubat! Nakakainis ha. Aba, ano na naman ang problema mo, Apo? Hindi pa nagre-reply si EJ sa text ko. Ay naku, Apo. Pabayaan mo ang jowa mo. Hindi pa kayo mag-asawa, nirerendahan mo na. Pero kinukumusta ko lang naman po sila. Ay naku, nagpaalam naman sa'yo, di ba? Narito ako nung nag-uusap kayo. Ang sabi niya nga eh, mag-out of town sila ng barkada niya. 2 araw lang naman. Pero lolo, Ay nako, hindi ka ba makatiis na hindi siya makausap ng 2 araw lang? Aba naman, maswerte nga kayo eh. Mayroon ng cellphone ngayon. Nung panahon namin ng lola mo, sulat lang at telegrama. Mahal pa ang telegrama. Kaya kailangan maghintay ka ng ilang araw o ilang linggo bago masagot ang sulat mo. Yan ay kung sasagutin ka nga na sinulatan mo. lolo naman. Ay naku Apo, bigyan mo ng konting kalayaan ang nobyo mo. Huwag mo sakalin sa pagmamahal mo. Ano mang sobra, nakalalaso ng relasyon. Matuto kang magtimpla ng tama lang. Kung ngayon pa lang, oras-oras mo nang binabantayan ng bawat kilos niya, paano na lang kapag kasal na kayo? Bukas naman to. Magtira tayo ng ilang bote ng alak. Para naman bukas. Sinabi mo, EJ. Di ba? Masusunod. Dadabi ko na rito sa gilid ng tent natin. Ayan, ayos yan. Sandali lang pare Nahihina ako. Diyan ka na lang oh. Kahit andyan. Huwag mo akong sisilipan, Rafi Naulo. Tabi-tabi po. Huwag mong kalimutan. Tabi-tabi po. Baka makasakit ka ng maligno. Wala lang yun, pare. Dito na lang ako isasapa. Ito yung malapit eh. Tsaka, di ko na talaga mapigilan eh. Inihina talaga ako. Mahal na aming Reyna, dinudumi yan ng taong yung malinis na tubig sa sapa. Ang iyong tahanan, hayaan mong parusahan ko siya. Duwende, dito ka lamang. Pero aming Reyna, ang gubat ay... Ang gubat na ito ay tahanan natin. Ngunit silang mga taong pinagkakatiwalaan upang ito ay ingatan at palaguin. Hindi tayo kikilos hanggat hindi sila nakakaalis. Kayo po ang masusunod, mahal naming Reyna. Bibigyan natin sila sa pagkakataong ituwid ang kamaliang ito. Pagkatapos saka tayo magpapasya kung anong nararapat na parusa.
Masyadong malamig yung panahon. Dagdagan natin yung gatong nitong bonfire. O siya, sige. Pare, ikaw nang bahala. Naantok na ako, Lino eh. Si Rafi nga eh. Lastado na. Sige, ako nang bahala rito. Sige. Eh, makahanap ng dagdag na kahoy para pang gatong sa bonfire. EJ! Rafi! Gumising kayo! Malaki ang apoy! Nasusunog ang mga gamit natin! Bilisan nyo! Ano nasusunog? Ano nangyari? Ano bang ginawa mo? Dali lang, naantok pa yung tao. Ay, gumising ka na, Rafi! Nasusunog ang mga dala natin gamit! Sasalok tayo ng tubig sa sapa para patayin na apoy, ha! Bilis, Rafi! EJ! Bilisan nyo! Ito na, ito na! Nadamay sa sunog pati mga halaman dito sa tabi ng sapa. Paano to? Re-report ba natin to sa munisipyo? Huwag na, tutubo din naman ulit yan. Pero Chuck, mapagbibintangan tayo. Chuck na may nakakita ng usok. Relax ka lang, akong bahala, Lino. Pero wala na rin tayo supply, ha? Nasunog ang mga pagkain. Ang dala natin mga gamit. Tulad ng damit at kung ano-ano pa. Wala tayong magagawa, bumalik na tayo sa Maynila. Eh, ano ba kasi ang ginawa mo, Lino? Nagputol ako ng maliliit na puno. Wala akong makitang panggatong kaya nagputol ako ng ilang puno na malapit dito sa tent natin. Sumobra naman yata yung pinutol mo, laki na apoy kanina eh. Ewan ko, Rafi. Hindi ko alam kung anong nangyari. Mas mabuti, bumalik na tayo sa Maynila. May iwaga ang lugar na to. Dito lang natin libing yung mga nasunog na gamit. O sige na, isiksik nyo na dyan sa ginawa kong hukay. Sigurado kang dito na natin to itatambak? Eh alam ka naman, bitbitin pa natin yan pabalik ng Maynila. Oo nga, pabigat lang ang mga to. Hindi na rin naman mapapakinabangan. Magsisi kayo! Humingi kayo ng tawad! Sino yung nagsalita? Yung matandang babae na naman. Matanda. Hindi siya umalis. Narito lang siya sa paligid natin. Baka siyang gumawa ng apoy kaya lumaki ang bonfire kagabi. Hindi naman siguro, ah. Patandaan na siya at... Magsisi kayo! Humingi kayo ng tawad sa ginawa niyo! Ano sabi niya? Huwag niyo nang pansinin. Di ka na. Tabunan natin yung pinagtapunan natin ng mga basura tapos umalis na tayo. Mas maaga tayo makakaalis dito. Mas mabilis tayo makakabalik sa Maynila. Parang lampas isang oras na tayo naglalakad, ha? Hindi pa rin tayo makalabas dito sa gubat. Malapit na tayo. Sigurado ka, Rafi? Oo nga. Mabuti pa, magpahinga muna tayo. Napapagod na ako. Ngayon pa tayo magpapahinga. Natatanong ko na yung highway, oh. Nasaan? Basta. Gusto ko na rin makaalis dito, Lino. Kaya wala akong tinatanong. Teka. Tingnan niyo yun. Ano yun? Ang matandang babae na 2 beses nagpakita sa atin. Dito siguro siya nakatira, sa gubat na to mismo. Tanungin natin kung saan nandang palabas ng gubat. Sumunod na lang kayo sa akin. Pero Rafi, kanina pa nga tayo naglalakad. Magtanong na tayo. Total, mukhang kabisado nitong matanda ang gubat, eh. Lola, taga rito ka ba? Dito ka ba nakatira? Turo mo naman sa amin ang daan palabas ng gubat. Naliligaw na yata kami. Hindi kayo nakinig sa akin. Wala ka pa namang sinasabi. Ano ba yung binanggit mo na hindi kami nakinig sa'yo? Sinabi ko na sa inyo, igalang ninyo ang gubat at igagalang kayo nito. Baliw yata itong matandang to eh. Ay naku, ituro mo na lang sa amin paano makakarating sa highway. Nilapastangan ninyo ang kalikasan, ang gubat na aming tirahan. Ano bang sinasabi mo? Lola, kung yung sunog ang tinutukoy mo, hindi namin yung sinasadya. Saka, tutubo rin naman ulit ang mga nasunog na tanim. Sigurado ako ron. Ang gubat ay may paraan ng paniningil. Tama na yan. Baliw yung matandang to. Tayo na. Tayo na mismo humanap ng daan palabas nitong gubat. EJ? Hello, EJ? Jana, pabalik na kami. Jana! Oo, naririnig kita. Pero nawawala-wala ang boses mo. Totoo ba? Mahirap humanap ng signal, eh. Signal? Nasaan pa kayo? Basta, pabalik na kami sa Maynila. Okay. Bakit napaaga ang... Hello? EJ? Andiyan ka pa ba? EJ?
kotse. Yung paradaan, natatanong ko na. Ay, sa wakas. Wala na rin battery ito sa cellphone ko. Namatay na. Kasama na sunog ang powerbank ko eh. Kaya hindi na rin ako nakakapag-charge. At least nasabi mo na kay Jana na pabalik na tayo sa Maynila. Oo nga eh. Mag-shower muna tayo. Magtanong tayo sa bantay ng paradaan kung saan pwedeng makiligo. Pawis na pawis tayo. Lino, nakalimutan mo yatang pati mga damit na dala natin nasunog din. Oo nga pala, puisit. Masamang karanasan na nangyari sa atin dito. Ay, kaya ang pinakamabuti, umuwi na tayo. Bumalik na tayo sa Maynila. Ayoko na magtagal pa rito. Abay, napakarami naman niya ang ata niluluto mo, Jana. Dalawa lang tayo rito sa bahay. Lolo, pabalik na rito sa Maynila si EJ. Tumawag siya kanina. Papalik? Akala ko ba 3 araw sila roon? Tumawag na nga po siya kanina, kaya namalengke ako. Magluto ako ng sinigang na baboy, tapos itong bangus. Binabad ko na sa suka at bawang. Gagawin kong daing, para mamaya ipiprito ko na lang. Aba, marunong na talaga ang apo ko ha. Maniningil ang kalikasan. Ha? Ano yun, Lolo? Narinig mo ba yung boses? Anong boses? Wala naman ako narinig. Meron. Parang merong matandang nagsalita. Dinig na dinig ko po. Abay, ano naman na sinabi? Maniningil daw po ang kalikasan. Abay, baka hangit lang yun, ha? Kung ano-ano ang naglalaro dyan sa isip mo, tapusin mo na ang pagluluto, ha? Magpapahangin lang ako sa labas. Malayo pa ba tayo, Rafi? Gutom na ako ah. Tsaka lagkit na ako. Gusto ko na talagang maligo. Ako rin gutom na. Mabuti nga yung si EJ, tulog na tulog oh. Ikaw naman kaya magmaneho, iidlip lang ako. Bawi lang ang tulog. Okay, sige. Ihinto mo. Ako naman na magmamaneho. Lino! Gumising ka! Babangga tayo! Babangga tayo! Babangga tayo! Babangga tayo! Uy, Rafi! Gisingin mo si EJ, nananaginip. Naistorbo ko sa pagmamaneho. Ha? EJ, gising! Sorry sa'yo. Panaginip. Naimbing ako ng tulog eh. Parang totoo. Lino! May kotse nag-overtake sa kabila. Iwasan mo! Hindi! Mahal na Reyna, nagluluksa ang mga duwende at engkanto ng sapa. Nasunog ang tahanan nila na maliit na puno. Alam ko, duwende. Ramdam ko ang pagdurusa nila. Hindi na mapapalitan ang nawasak nilang tahanan. At ang malinis mong tahanan, ang tubig na tinatawag nilang talon at sapa. Walang pakundang inihian at sinukahan ng lalaking yun. Hindi natin ito palalampasin. Ang aking anyong matanda, muli nilang makikita. Ako ang matandang babae na paulit-ulit nagpapaalala sa kanila, pero hindi nila ako pinakikinggan. Mahal naming Reyna. Susundan sila ng sumpa dahil nilapastangan nila ang kalikasang tahanan natin. Mga insekto? Ha? Tinawag mo mga insekto, mahal na Reyna? Sila ang maniningil para sa atin. Sige, sundan niyo ang mga lalaking nanggaling dito. Singilin ninyo sila sa paglalapastangan sa ating tahanan. Narito na sila! Lolo, narito na sila EJ! O siya, sige na. Salubungin mo. Dito na lang ako. EJ, Lino, Rafi! Kanina ko pa kayo hinihintay. Marami akong niluto na... Bakit ganyan ang itsura nyo? Ang dumi ng damit nyo. Ang gulo ng mga buhok nyo at parang wala pa kayong tulog. Maabang kwento, mahal. Pero gutom na kami. Oo nga, Jana. Baka pwedeng dito na rin kami matulog ni Lino. Kahit ngayong gabi lang. Sobrang pagod lang talaga namin sa biyahe. Muntik pa kami mabangga kanina. Oo, Rafi. Sasabihin ko kay Lolo. Siguradong papayag yun. O tayo na sa loob. Nagluto talaga ako. Sabay-sabay na tayong kumain, ha? Ay, salamat, Jana. Sobrang pagod talaga. Lino! Lino, anong nangyari sa'yo? Wala siyang malay! Ano nangyari sa kanya? Buhatin natin, Rafi. Baka dala ng gutom. Wala pa talaga kami kinain dyan eh. May nangyari sa amin sa Mamaya gubat. ng paliwanag, buhatin na natin si Lino. Pagtulungan natin ipasok sa bahay.
Abay, inaapoy na lagnat ang kaibigan ninyo ah. Bakit po kaya? Hindi ba malamok sa pinuntahan ninyo? Delikado ang lamok sa ibang lugar. Maaari itong magdulot ng malaria. Hindi ko po alam, Lolo. Parang wala naman lamok dun eh. Katunayan, naidlip naman kaagad kami. Naalimpungatan lang kami nung magkaroon ng sunog sa... Sunog! Ano po, aksidente. Hindi nga po namin sinasadya eh. Malaki ba ang sunog? Hindi po, pero lahat ng maliliit na puno sa gilid ng sapa nadamay. Pero napula na namin ang apoy. Mabilis kami kumuha ng tubig sa sapa. Ginamit namin yung kawali at kalderon dala namin para sumalok ng tubig. Babae, maniningil. Maniningil siya. Lino, sino ba sinasabi mo? Nagde-delirium ang kaibigan mo, EJ. Mataas ang lagnat niya. Mabuting dalhin niyo na siya sa ospital. Jana, sabi ng lolo mo, mas mabuting dalhin na si Lino sa ospital. Ganun ba? Palitan man lang natin ang damit niya. Marumi siya at amoy pawis din. Oo, pero nasunog din kasi yung mga dala naming damit. Ibinaon na nga lang namin sa lupa. Hindi na namin nadala pabalik dito. Alam ko na, titingin ako sa mga lumang damit ni Lolo, tiyak may kasya kay Lino. Pero, nakakapagtaka, bakit biglang nagkasakit si Lino? Una, nawalan siya ng malay. Ngayon naman, inaapoy ng lagnat. Ano ba talaga nangyari sa inyo dun sa resort? Saan ako dadalhin? Dadalhin ka namin sa ospital. Di bumababa ang lagnat mo, Lino. EJ, heto nakahanap na ako ng mga lumang damit ni Lolo. Pagtsagaan nyo na muna, para lang makapagpalit kayo ng malinis na damit at... Ano bang ginagawa nyo? Bubuhatin na namin si Lino. Kailangan madala siya sa ospital. Pero gabi na. Nag-aalala ang lolo mo. Nagde-deliryo raw si Lino. Kailangan matingnan na siya ng doktor. Pero ano ba talaga ang nangyari sa pinuntahan nyo? Hanggang ngayon hindi nyo pa maipaliwanag sa akin. Hindi rin namin alam, Jana. Pero dahil hindi maganda lagay ni Lino, mas mabuting sundin natin ang lolo mo. Dadali muna namin sa doktor si Lino. Ano to? Ang daming babuyog! At mga lamok! Hinaharangan tayo para hindi maisakay sa kotse si Lino. Hawiin mo! Eh paano? Hawak natin si Lino eh! Bumitiw ka! Ako muna hahawak sa kanya! Bugawin mo yung mga insekto para maisakay ko sa kotse si Lino! Kung siya, sige. Tabi! Alis! Ano ba? Malis na kayo! Layon nyo kami! Layon nyo kami! Sandali. Bakit, Lino? Nasusuka ako. Teka! Huwag sa loob ng kotse! Halika dito sa kanal! Bilisan mo! Kapit mo! Rafi, hindi ko na mabigang. Rafi! Ano nangyari? Si Lino! Sumuka siya lang! Patuloy siya sumusuka lang! Ano ba talaga yung sinusukan ni Lino? Ayan! Tingnan mo! Napakarami, oh! Naku, hindi. Ibis! Sumusuka siya ng ibis! Naparami ibis! Anong nangyari sa inyo sa gubat? Anong ginawa nyo? Bakit nagkakaganyan si Lino? Jana, huwag ka mag-iisip na masama ah. Alam mo ba, bago kayo dumating, may narinig akong boses. Boses ng matandang babae. Matandang babae? Nagpakita ba siya sa'yo? Hindi, AJ. Boses lang narinig ko. At malinaw na malinaw sa isip kong sinabi niya. O ano sinabi niya? Maniningil ang kalikasan. Ay, naku, Jana. Naku po. Sabi ni Lolo, kung ano-ano na lang daw ang nasa isip ko. Ako lang nakakarinig ng boses na yun. Pero malinaw na malinaw ang nadinig ko. Hindi ko makakalimutan ang sinabi ng babae. Pati ang tono ng pagsasalita niya. Ay, naku, Jana. Malaking problema to. Ano? Puro Jana na lang ba ang sasabihin mo? EJ, ano ba talagang nangyari sa resort? Doon sa gubat na pinuntahan nyo? Bakit nangyayari ang kababalaghang ito sa inyo? Humupa na ang lagnat niya. Siguro hayaan na natin dito na siya sa kwarto magpahinga. Pero namumutla siya, Lolo. Baka nga dahil sa pagsusuka niya kanina. Lolo, ayokong isipin na may kinalaman dito yung matandang babaeng ilang beses nagpakita sa amin sa gubat, pero... Matandang babae? Oo, nung una siyang nagpakita sa amin, ganito ang sabi niya. Igalang ninyo ang gubat! Igalang ninyo ang gubat! At igagalang kayo nito! Pagkatapos, nung gabi na, nangyari yung sunog.
Aksidenteng sunog, malapit sa tent namin. Nadama yung ilang maliit na puno, pati gamit namin kaya wala kami nadala pa uwi. At nagpakita muli ang matanda sa inyo. Opo! Opo, Lolo! Pero sa pagkakataong to, galit na siya. Nilapastangan ninyo ang kalikasan, ang gubat na aming tirahan! Ano bang sinasabi mo? Lola, kung yung sunog ang tinutukoy mo, hindi namin yung sinasadya. Saka tutubo rin naman ulit yung mga nasunog na tanim. Sigurado ko ron. Ang gubat ay may paraan ng paniningil! May paraan ng paniningil! May paraan ng paniningil! Lolo, ito kayang paniningil na sinasabi niya? Abay, hindi ko alam, Rapi. Makabubuti sigurong kumonsulta tayo sa albularyo. Pero... Siya lang makakapagsabi ko engkanto ang gumagawa nito kay Lino. Lolo! Rafi, tulungan niyo ako! Si EJ! May nangyari kay EJ! Puntahan natin sila! Abay, sige na, puntahan mo sila. May iwan na ako rito. Kailangan may magbantay kay Lino. Rafi! Oh, dyan ako, Jana! Oh, Jana, bakit? Si EJ, nag-uusap lang kami. Bigla siyang natumba. Mahina ang pulso niya, Rafi. EJ? Hindi siya sumasagot. Bakit ito nangyayari? Hindi ko rin alam eh. EJ! Uff. Gumising ka, EJ! Gumising ka! Ano ba nangyayari? Saan ba galing mga insektong to? Ang pinaliligiran nila si Lino. Umalis kayo rito! Alas! Aray! Hindi. Masakit mga kagad nila. Pero si Lino, kapag lumabas ako dito kwarto, baka kung ano ang mangyari kay Lino. Rapi, masama ang pakiramdam ko. Salamat naman, nagkamalay ka na. EJ, akala ko kung napaano ka na. Masama ang tiyan ko. Alalayan ninyo ako. Nasusuka ako. EJ, ano nararamdaman mo? Hindi ko na kayang pigilan. Wag! Ganyan din ang naranasan ni Lino! EJ, wag! Hindi ko na kaya. Hey, EJ! Hindi ko Hindi, EJ! Pareho kay ni Lino! Ipis! Napakaraming ipis! Tama na! Kung sino ka man gumagawa nito sa mga kaibigan ko, tama na! Itigil mo na to! Ano ba nangyayari? Ipis! Puro ipis ang sinusuka mo! Buhay na ipis! Tama na! Itigil mo na itong ginagawa ko sa mga kaibigan ko! Tama na! Lumapo ang mga insekto kay Lino. Ano gagawin niyo sa kanya? Layuan niyo si Lino! Diyos ko, pumabagin langit. Jana! Tapi! Si Lino! Napakaraming insekto! Ay, Diyos ko, pumabagin langit. Hindi ko siya kaya tignan. Ay! Jana! Si Lino siya ay... Ay, Diyos ko, hindi. Pati man rin si Isay. Lolo, nawalan siya ng malay pagkatapos sumuka ng napakaraming ipis. Namumutla po kayo? Rapi, si Lino, dumapo sa kanya napakaraming insekto at Ano po? ngayon ay... Lolo, bakit hindi niyo masabi? Naku po, hindi ko talaga kaya tignan. Bantayan niyo si EJ. Pupuntahan ko si Lino. Jana, tumawag ka na pwede makatulong sa atin. Naniniwala kong may kinalaman yung matandang babae sa gubat sa nangyayaring ito sa atin. Tumawag kayo ng kahit sinong pwede mamagitan. Para niyo ng awa kahit sino! Kahit sino! Mahal naming Reyna, hindi pa bumabalik ang mga insektong inutusan mo. Babalik sila. Hindi magtatagal matatapos ang paniningil. Hindi sila nakinig sa inyo na magaan yung tao kayo. Iyon ang pinakamalaki nilang pagkakamali. Kung sana, pinahalagahan nila ang kalikasan na naglilinis ng hangin at nagbibigay ng pagkain nila. Wala silang pagpapahalaga sa bigay ng kalikasan. Akala nila, basta lang tutubo ulit ang maliliit na punong nadamay sa sunog. At ang sapa na dinumihan nila, hindi na ito babalik sa dati nitong linis.
Kapag hindi napigil ang tao sa pagtatapon ng basura sa lahat ng katubigan at gubat na birhen pa, darating ang araw, pati ang hangin na kailangan nila para mabuhay ay mawawala sa kanila. Mahal na Reyna, Pinarurusahan ko sila para malaman nila ang halaga na sinira nila. paano po kung hindi matuto ang tao? Duwende, kailangan matuto sila dahil ang kalikasang bumubuhay sa kanila ay ang parehong kalikasang bumubuhay sa atin. Kapag natuluyan itong nasira, mauubos din ang ating lahi. Lolo, nanginginig ka. Ano po bang nangyari? Ano nakita mo? Tiana, Apo, ang kaibigan ninyo si Lino, tinabuhan siya ng maraming insekto. Pagkatapos, binugaw nyo? Pinilit ko ang palisin ng mga insekto. Pinugaw ko ng buhay-pay na hawak ko. Pero lalo silang dumami. Yung iba kinagat na nga ako, kaya natakot na ako. Napatakbo na ako rito. Pero takot na takot ka, Lolo. Dahil hindi ko na kaya ang ginawa nila kay Lino. Lino! Hindi! Lino! Si Rafi, pupuntahan ko sila. Ay naku, huwag Diana. Hindi mo kakayanin. Huwag kang pupunta sa kabilang kwarto, ah. Hindi! Hindi! Bakit? Layuan niyo siya! Umalis kayo mga insekto! Alis! Alis! Hindi! Hindi! Mundo na lang si Lino! Kinain siya ng mga insekto! Hindi! Jana, nagkulambo kayo? Oo, Rafi. Pero bakit? Ano ba nangyari kay Lino? Jana, si Lino! Kinain siya ng mga insekto! Patay na si Lino! Hindi, hindi! Ano to nangyayari sa atin? At para mailigtas natin si EJ, kailangan natin siyang kulambuan. Baka sakaling mahadlangan natin ang mga insekto sa pag-atake. Apo, pupuntahan ko ang kilala ko, Albularyo. Baka may tulong siya. Pero patay na si Lino. Kung mananatili tayo rito, mananatili tayong nasa panganib. Anong iniisip mo, Jana? Umalis na tayo rito. Lolo, kung totoo ang sinasabi mong albularyo, baka dapat doon tayo pumunta. Mas magiging ligtas si EJ kung alis tayong lahat dito. Dahil anumang sandali, maaaring bumalik ang mga insekto, atakihin si EJ at patayin tayong lahat. Mahal namin Reyna, bumalik na ang mga insekto. Hindi pa tapos ang paniningil ko. Bumalik kayo. Tapusin niyo ang 3 taong lumapastangan sa aking tahanan. Gagawin natin silang pataba sa lupang nilapastangan nila. Tama, Duwende. Yun ang nararapat sa kanila. Yun ang dapat sa mga taong lapastangan sa kalikasan. Diana, ano nangyayari? Dadaling ka namin sa albularyo. Diana, Apo, ihanda na ang kotse. Naghihintay na si Rafi. Hindi ko kaya. Nangihina ako. Kayanin mo, EJ. Kailangan kayanin mo. Hindi ko talaga kaya. Lolo, tulungan mo ako. Akayin natin si EJ. Kosya tayo na. Kailangan makalayo tayo rito, EJ. Bakit po? EJ, si Lino, wala na siya. Paano wala na? Kinain siya ng mga insekto. Kinain ng mga insekto? Oo, at natatakot kami ikaw ay susunod ng mga insekto kung hindi tayo aalis dito. Pero ang kaibigan ko, gusto ko siya makita. Hindi mo kakayanin, EJ. Huwag na. Pero si Lino, Wala nang oras para magpaliwanag. Dadalhin ka namin sa lugar kung saan ka magiging ligtas. Tayo na, EJ. Pilitin mo makalakad, iho. Kailangan makaalis tayo rito bago bumalik ang mga insekto. Diana, Lolo, nangihina ho talaga ako. Hayaan niyo na ho ako rito. Iligtas niyo na ho ang sarili niyo. Nababaliw ka na ba? Bakit kita iiwan dito? Isasama ka namin. Dadalhin ka namin sa ligtas na lugar. Hindi ako papayag na pati ikaw at takihin ng mga insekto. Rafi, anong nangyayari sa'yo? Nararamdaman kong panghihina, Jana. Malapit na ang lugar ni Abeng. EJ, yung babae sa gubat,
Mukhang siya naglagay sa atin ng sumpa. Ayoko pa mamatay, Rafi. Hindi ka mamamatay. Walang mamamatay. Si Lino ang una at huli. Jana, marunong ka ba magmaneho? Nalalabong paningin ko. Hihinto ko ang kotse. Naku, napakalayo pa ang bahay ni Abeng. Hindi ko na kaya. Nakihina na rin ako. Hindi. EJ, Rafi, lumaban kayo. Ikaw magmaneho. Jana. Hindi ako marunong. Anong gagawin ko? Lolo, anong pwede natin gawin? Hindi ko na makakaya lumakad papunta sa bahay ni Abeng. Pero kakayanin mo, Jana. Sunduin mo siya. At babantayan ko si Rafi at EJ. Mas mabuti manatili kami rito sa loob ng kotse. Hindi makakapasok dito ang mga insekto. Natatakot ako, Lolo. Kailangan kayanin mo, Jana. Pareho nangihina na si Rafi at EJ. Ang pag-asa na lamang natin, si Abeng. Baka makita niya kung sino ang gumagawa nito kay Rafi at EJ. Baka makagawa siya ng paraan para ito tumigil. Pero, Lolo... Para sa kaligtasan nila at sa kaligtasan nating lahat. Mga Beng! Mga Beng! Sino ba ang... Apo po ako ni Lolo Emong. Natatandaan niyo po ba ako? Si Jana po! Hindi ko maalala. Pero si Emong natatandaan ko. Bakit Iha? May nangyari ba sa lolo mo? Wala po, pero sa jowa ko po meron. Pati sa mga kaibigan niya. Hindi ko maintindihan. Ipapaliwanag ko po habang nasa daan tayo. Nakikiusap ako, sumama po kayo sa akin. Kailangan tulungan niyo kami. Nasa panganib ang boyfriend ko at ang kaibigan niya. Kailangan pong tulungan niyo kami. Sige na mga insekto, hanapin ninyo ang 2 pa sa 3 taong sumira ng ating kalikasan na tahanan. Kailangan pagbayaran nila ang paglapastangan sa ating tahanan. Ang kawalang respeto nila sa kalinisan ng ating likas na tahanan. Malayo pa ba sila, Iha? Nasa highway po kasi ang kotse. Doon kami huminto. Hindi na kaya magmaneho ni Rafi. Sa tingin ko, engkanto sa gubatan na saktan nila. May naperwisyo silang mga naninirahan sa gubat. Dulot ng sunog. Dulot ng paglalasing nila. Pag-iingay. Teka, Iha. Hinihingal ako. Magpapahinga muna ako. Pero kailangan po natin magmadali. Baka muling umatake ang mga insekto. Kung umalis na kayo sa bahay, hindi sila agad matutunto ng mga insekto. Sandali lang ha. Kailangan ko magpahinga sandali. Lolo, kailangan ko lumabas ng kotse. Abay, bakit naman, Rafi? Nasusuka po ako, Lolo. Ay, delikado, Rafi. Ano mang oras ay... Hindi ko na kaya, Lolo. Hindi ko na kaya mapigil to. Ay, nako, Rafi. Sumusuka ka na, Ibis. Marami, Ibis. Tulad ni EJ at tulad rin ni Lino. Sumusuka ka na, Ibis. Hindi ko mapigil. Mahabaging langit. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo kami. Kailangan magmadali tayo mga Beng. Oo, alam ko. Pero wag mo kong kalat ka rin. Lalong hindi ako makakatulong kung kakapusin ako ng hininga pagdating doon. Kailangan iligtas niyo po sila. Naiintindihan ko, Jana. Pero wala akong may papangako. Hindi po, huwag niyo pong sabihin yan. Kayo na lang umaasahan namin. Nangihina po ako, Lolo Emong. Bumalik ka rito sa loob ng sasakyan. Bilisan mo, Rafi. Parang nasusuka pa ako, Lolo. Rafi, bumalik ka na rito. Teka, at bababa rin ako nitong kotse. Alalayan kita, Rafi. Wag, Lolo. Huwag niyong iwan si EJ. Rafi, pumasok ka na rito sa kotse. Hindi ko maihakbangan pa ako, EJ. Kaya nga bababa ako para tulungan ka. Oo, delikado. Yung mga ipis na sinuha ko, hindi sila umaalis. Gumagapang sila pabalik sa akin. Baka madami ka, Lolo. Huwag ka nang bumaba. Isara niyo na yung pinto ng kotse. Isara niyo na!
Rafi, bumalik ka sa loob ng kotse. Nangihina ako, AJ. Bumalik ka. Ang mga insekto, baka dumating na sila. AJ, bakit nangyayari to sa atin? Hindi ko rin alam. Abutin mo ang mga kamay ko. Pilitin mo pumasok dito sa kotse. Mas ligtas tayo rito. Sandali, bababa ako ng kotse. Tutulungan ko makabalik dito si Rafi. Lolo, nangihina na ako. Sobrang pangihina. Lalo mo dapat pilitin makabalik sa loob ng kotse. Lolo, bumalik po kayo sa kotse! Bumalik kayo sa loob! Narito na sila, Jana, oh. Natatanaw ko na sila. At kasama na niya si Abeng. Pero kailangan bumalik tayo sa loob ng kotse. Tayo na, Rafi. Pilitin mo humakbang. Ilang hakbang lang, makakabalik na tayo sa kotse. Pilitin mo, Rafi. Sige na, pilitin mo. Bilisan po natin, mga Beng! Eto na, Iha. Nagmamadali na nga ako. Mailigtas niyo po ba sila? Hindi nga ako sigurado, Jana. Kailangan malaman ko muna kung sino ang gumagawa nito sa kanila. Hindi mahanap na mga insektong dalawa pa sa dayo. Umalis sila sa bahay kung saan naroon ang bangkay nung unang binatang siningil nyo, mahal na Reyna. Marunong ang mga insekto. Masusundan nila ang 3 dayo. Alam kong masusundan nila ang mga ito at makukumpleto ang ating paniningil. Mas mabuti siguro sumunod na rin kami. At ang mga engkanto, Ang lugar natin ay dito, Duwende. Ipaubaya natin ang paniningil sa mga insektong inutusan ko. Heto na, sandali lang. Kailangan pulsuan ko sila. Ayoko pa mamatay. Tulungan niyo kami! Oo, gagawin ko ang lahat. Kumalma lang kayo, kalma lang. Abeng! Emo, makabubuting lumabas kayong lahat ng sasakyan. Pero mas ligtas dito. Ano mo, oras maaaring dumating ang mindset. Alam ko ang ginagawa ko, Emo. Sige na, kailangan nilang makalanghap ng sariwang hangin. Lalong madadali ang buhay nila rito sa loob ng sasakyan. AJ, kumapit ka sa akin! Ang mga insekto, baka... Baka sumala kayong mga insekto. Napangingilabot ang ginawa nila kay Lino. Makatutulong ang sariwang hangin para guminhawa ang inyong pakiramdam. Sige, maupo kayo rito sa damuhan. Mga Beng! Alam ko ang ginagawa ko. Maniwala kayo sa akin. Pero mas madali silang malalapitan ng mga insekto kayong nasa labas na sila ng kotse. Yan mismo ang gusto kong mangyari. Ang mga insekto ang magsasabi sa akin bakit sila umaatake. Nagdidilim na ho ang langit. Narito na sila. Ang mga insekto, natatanaw ko na. Napakarami. Kalit ang kalikasan. Abeng! Mamamatay na tayo lahat. Mga engkanto, lamang lupa, duwende at mga diwata, mga nilalang ng kalikasan, mga nilalang na hindi namin nakikita. Ano ang kasalanan ng mga taong nasa aking harapan? Ipakita niyo sa akin, bakit niyo sila pinarurusahan? Palapit na sila. Narito na sila. Mga Beng! Mga engkanto, mga laman lupa at duwende, mga diwata, mga nilalang ng kalikasan, mga nilalang na hindi namin nakikita. Ano ang kasalanan ng mga taong nasa aking harapan? Ipakita niyo sa akin, bakit niyo sila pinarurusahan? Umaatake na sila. Mga Beng, baka patayin kami! Inaatake na sila, AJ! Mga Beng, tulungan niyo sila! Mga engkanto, laman lupa, duwende at mga... Tumahimik ka, matanda. Itigil mo ang pagtawag sa amin. Ang matandang babae. Patigilin mo ang mga insekto! Bawa ka na! Hindi siya matanda. Isa siyang laman lupa. Magpakita ka sa tunay mong anyo. Ang galit ng kalikasan. Hindi niyo mapipigilan. Hindi sinasadya ng mga binata ang nangyari. Dinumihan nila ang talon, ang sapa, ang buong paligid ng sapa. Patawarin niyo na kami. Patigilin niyo na ang mga insekto. Hindi ho namin sinasadya ang nangyari. Patigilin mo ang mga insekto! Maawa ka na! Maawa ka sa kanila! Maawa ka sa kanila! Isa kang reyna. Magpakita ka sa tunay mong anyo. Bigyan mo ng isa pang pagkakataon ng mga batang ito. Nilapastangan nila ang gubat na aming tahanan! Nagmamakaawa kami. Patigilin mo ang mga insekto. Huwag mo silang patayin. Maawa ka na! Sige na, maawa ka!
ka! Patawarin mo na kami! Hindi namin sinasadya ang nagawa namin! Patawarin mo na kami! Mahal na reyna ng mga engkanto at lamang lupa. Patawarin mo ko, pero kailangan kong mamagitan. Ang tubig na benditado, kapag sinaboy ko sa mga insekto, sila'y mamamatay. Ayoko man itong gawin. Kailangan ko iligtas sa mga nilalang na tulad kong tao rin. Mang Abeng, sugat-sugat na sila AJ. Tulungan mo sila. Sa ngalan ng lumikha sa amin at lumikha rin sa inyo, pumayapa kayo mga insekto ng hangin at lupa. Pumayapa kayo! Umalis ang mga insekto kina AJ at Rafi. Umalis sila, Mang Abeng. Hindi sila namatay sa benditadong tubig na dala ko. Sa halip, para silang naghihintay ng utos. Lumilipad sila paikot-ikot sa atin. Mahal na reyna ng kalikasan ng gubat. Kung saan ka man galing, nakikiusap ako, patawarin mo na sila. Kaming lahat. Kung ano man ang nagawa ng mga kasama ko. Para mo nang awa, pakinggan mo kami. Patawarin mo na sila. Ituro mo kung ano ang dapat namin gawin para itama ang aming kamalian. Kinuha mo na si Lino! Kinuha mo na ang kaibigan namin! Hindi na namin siya may babalik! Pero ituro mo sa amin paano itatama na gawa naming mali! Lumayo na ang mga insekto. Umalis na sila. Pero naririto pa rin ang reyna nila. Hindi na namin siya nakikita. Tapos na ba, Mang Abeng? Hindi na sila atake! Mahal na reyna ng gubat. Bakit hindi ka nila nakikita? Tapos na ba ang parusa? Pinatatawad mo na ba sila? Narinig ko ang paghingi nila ng tawad. Salamat. Mga Beng, sino pong kausap ninyo? Bakit kayo nagpasalamat? Narinig ng reyna ang inyong pakiusap. Sabihin mo sa kanila, ipinakita ko ang sakit ng paglapastangan nila sa gubat na aming tahanan. Tinatanggap ko ang paghingi nila ng tawad. Ang lahat ay babalik sa dati. Lahat ay babalik sa dati. Babalik sa dati? Bibigyan ko sila ng pagkakataong itama ang lahat. Salamat, reyna ng kagubatan. Igalang ninyo ang kalikasan at igagalang kayo nito. Paalam. Ano po ang sabi mo, Abeng? Tinatanggap ng reyna ng gubat at kalikasan ang paghingi nyo ng tawad. Tinatanggap niya ang pangako niyong itatama ang mali. Pinatatawad na kayo. Ang sabi pa niya, babalikan lahat sa dati. Paano? Ano ibig sabihin nun? Wala na si Lino. Nakita kong buto na lamang siya. Paano babalikan lahat sa dati? Paalam. Salamat sa pagpapatawad. EJ, gising! Gumising ka! Sinong gumising sa... Tanghali na! Ikaw na lang ang inaiwan dito sa tent. Kakain na tayo. Nakapagluto na ako. Si Rafi, ayun na sa sapa. Naliligo, panay na ang dive. Buhay ka, Lino. Buhay din ako. Pati si Rafi. Magaling nga. Tama nga sinabi ng reyna ng gubat. Mababalik sa dati ang lahat. Ano ba sinasabi mo riyan? Talagang buhay ako. Nakapagluto na ako ng tanghalian eh. Pagkakain natin, maliligo ulit ako sa sapa. Lino. Buhay ka. Buhay ka. Buhay ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit mo ako niiyak? Umiiyak ka ba? Igagalang natin ang sapa, ang talon, ang paligid ng resort na to. Birin ang gubat na to. Gusto na reyna na malamang lupa at mga engkanto na manatili itong malinis at wala dapat masira o madumihan sa lugar na to. Ha? Sinong Reyna? Ang sabi ni Rafi, na-book niya tong resort. Exclusive para sa tropa natin, walang ibang naririto. Ang nakatira sa lugar na to, siya ang reyna na lugar na to. At dahil sa ibinigay niyang pagkakataon, itama ang kamalian ko. Natin, magiging maingat na tayo. Hindi na ako iihi sa sapa. Hindi na ako susuka sa sapa. Pagkatapos ng bakasyon natin dito, iiwanan natin to malinis. Payapa, katulad na kung paano natin to inabutan. Ano? Bakit ka ba nagkakaganyan, EJ? Ang mahalaga, Lino, buhay ka. Buhay tayo lahat. Maraming salamat, Reyna, nakagubatang ito. Binalik mo nga sa dati ang lahat. Binigyan mo kami ng pagkakataong pahalagahan ng kalikasan na tinitirahan ninyo at tirahan namin mga tao. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.
Dito tayo sa